Nasa kabilang linya na po natin live via Zoom ang creator po ng Anomura app, si Gian Mark de Norte, isang software engineer. Magandang umaga, Sir Gian. Hello po, magandang umaga po. Good morning, Sir Gian. Ano ba itong Anomura app? Explain mo nga sa ating mga tagapakinig. Okay po. So yung Anomura app po or yung Anomura na ginawa kong web application ay imagine mo na lang meron ka pong digital palengke guide. So nasa Wow. cellphone mo na siya, pwede mong visit yung website at meron ding pwedeng i-download na application. So makikita natin dito yung mga presyo ng bilihin. Pwede mo rin makita doon kung ano yung mga mura, ano yung mga nagsitaasan, at yung mga presyo ng gulay, pwede mo i-click kung gulay, karne, prutas, tapos automatic na po siyang mag-filter kung ano po yung makikita natin doon. So, basically po, nagbibigay lang to ng kaalaman sa mga mamimili kung ano nga ba talaga yung goods or yung magandang bilhin sa panahon ngayon. Ilang taon ka na ba, Sir Gian? Parang ang bata-bata mo pa para makabuo ng app na ito. Ako po ay 25 years old. Kasing edad lang pala kita. Joke lang. Oo, ang bata mo pa pero ang galing mo na nakakreate ka ng ganito. Bakit ito? Ito ba yung una mong creation? Marami din naman pong mga side project or mga personal project, pero ito lang po talaga yung nag-viral kasi po siguro dahil timely siya at Yes. maraming alam mo yun, makakatulong din talaga sa ibang tao. So paano namin ito magagamit? Kailangan mag-download lang kami, tama ba? Ah, sa ngayon po, ang mobile application pwede po siyang ma-download sa App Store or sa iOS device. Pero sa Android po ay paparating na rin po siya. So habang wala pa, pwede pa rin namang mag-search sa browser, anomura.today. So ilalabas po dyan sa browser po. Anong klaseng data yung ginagamit mo, Sir Gian, para matiyak natin na updated yung mga presyo na makikita dyan sa Anomura app? Ayun. Sa data naman po, official data po ito ng Department of Agriculture or ng Bantay Presyo po. So wala po akong binabagong data. Araw-araw po silang nag-update sa website nila. So ang ginagawa ko lang po ay maihatid sa mga mamimili kasi ang pangit. Hindi naman sa pangit. Kumbaga, sobrang hirap po ng process. Kumbaga, pupunta sila sa website, da-download ng PDF, tapos titingnan nila doon sa baba kung magkano yung presyo ng Katrabaho. ng itlog or ng talong. Oo. Sobrang hirap po ng proseso. So sa ginawa ko po, napakabilis na po malaman ang mga presyo ng mga bilihin. So ganun. Meron ka bang mga kwento ng mga users na talagang natulungan ano, na nag-feedback sa'yo, Sir Gian, na natulungan itong Anomura app? Meron po, meron. So, Kwento mo nga. bali, ah, ah, ang kwento niyan po, sabi nila, bago sila pumunta ng palengke, ganyan, nache-check na rin po nila yung mga presyo kasi minsan hindi na yung alam mong presyo, like for example 200 ang kilo, pero Mm. pagbalik mo ng palengke di mo alam na nasa 300 400 na. So doon parang hindi ka na magugulat, so Mm. medyo accurate na daw yung yung expectation or yung estimate nila. So siguro may dagdag siguro na 20, 50 ganyan, pero hindi na sobrang laki. Oo. So nagkakaroon sila ng idea at mas naba-budget na daw nila ng maayos, hindi na sila ma-short kumbaga. Correct. Halimbawa sa 500, ito si Mrs., 'di ba, palagi namamalengke, usually kada araw para sa sariwa yung kanyang ilulutong ulam para sa kanyang pamilya. At least do sa 500 na yon, Kuyang Gian, malalaman ni Mrs. kung ano yung pasok doon sa kanyang budget. Ganun po. Yun po yung parang pinaka gusto kong mangyari sa Anumura. So ganun. Anong challenges, Kuyang Gian, ano, yung hinarap mo dito sa pag-develop nitong app na ito? Ah, Siguro po nung una ay, yun nga, data. Hindi ko alam kung saan kukunin yung data, pero based sa research ko, nakakita ko ng public data. So, nung nalaman ko na meron tayong public data na ganito, at tingin ko naman ay swak na swak to sa atin kasi hindi ko na Mm. kailangan pumuntang ng palengke, hindi ko na kailangan araw-araw
i-check yung prices dahil araw-araw na ito nag-update automatically. So ang pinaka-challenge ko na lang is kailangan kong gawing yung process na automatic siya, na hindi ko na kailangan pumunta sa laptop ko para Mm. i-check. Dapat automatic na siyang nag-update din sa application ko. Oo, so kada pagising pa lang ng 4:00, iba kasi 3:00 pa lang namamalengke na, Kuyang Gian, 'di ba? Hmm. Updated na 'yon, automatic. Hindi naman sa sobrang updated, pero yung day, yung Mm. kahapong price, yun na yung parang Hmm. pinaka-updated niya. Magiging basehan. Ito ba available 'to sa buong bansa? Paano yung may mga mahihinang internet connection? Ayun, magandang tanong 'yan 'no. Dahil, once na na-visit mo na siya or nabisita mo na yung application, kahit na patayin mo yung data or yung wala ka ng wifi, 'pag binuksan mo ulit siya, makikita pa rin yung mga presyo. So, gano'n siya nagwo-work. Ayun. Ano pa, meron ka pa bang naiisip na susunod na features, maliban dito sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin, Kuyang Gian? So, dahil nga nung pagka-post ko medyo nag-viral tapos maraming nag-request ng mga features tsaka mga ibang lugar. So ang ginawa ko, nagdagdag po ako ng presyo ng gasolina, presyo ng mga per market. So meron na rin po diyang per market. So for example, ako taga Quezon City, gusto ko mamalengke sa Commonwealth or gusto ko ring mamalengke sa kung ano yung malapit na malaking market. So Mm. nandyan makikita na rin, pipiliin ko lang siya. Tapos lalabas na kung ano yung presyo ng ng market na yon. Ayan. So, ngayon sa homepage po, NCR average lang siya. Pero Mm. pwede ko rin siyang i-filter na for Commonwealth super for Commonwealth palengke lang. So, yun, daming mas Kung halimbawa ah doon ka nakatira sa Commonwealth, opo. naka-filter lang yung ano mo, kung yun yung lalabas lang ng mga pamilihan. Ganun po. Meron na po siya ngayon. Oo. Ito ba'y balak mo makipag-partner soon sa mga supermarket, sa mga retailers para mas mapalawak mo yung iyong Mhm. ano mura app? May balak po ako. Sa ngayon po meron po yang SM Markets kung mapapansin niyo po. Bali, ah, ngayon nagwo-work siya, like for example, gusto ko i-compare yung presyo ng baboy or ng manok. Saan nga ba ako bibili? Sa palengke ba o sa SM? Mm. So, meron diyan SM Markets, makikita ng tao kung sulit nga ba bumili sa palengke kasi minsan mas mura sa SM eh. Oo. So, sa pamamagitan niyan, mas magbibigay tayo ng kaalaman na saan nga ba mas mura o hindi lang ano yung mura, di ba? Ang kaibahan lang kasi sa palengke 'pag nakita mo si suke puwede kang bigyan ng diskwento, 'di ba? Oo. Minsan may libre ka pang sili 'pag ikaw ay bumili ng kalamansi. Samantalang sa mga supermarket ay hindi mo puwedeng pa isa-isang sachet 'yan, 'di ba, Kuyang Gian? Oo, yun lang. Oo. Kuya Gian, bilang isang Filipino developer, ano yung mga mensahe mo sa mga gustong pumasok sa tech industry katulad mo na nakagawa nitong apps na ito? Ang masasabi ko lang, dahil nga sa panahon ng AI ngayon, panahon ng maraming tools na available sa pag-develop ng application or ng mga web application, embrace natin yung changes. Hindi naman tayo mapapalitan ng AI, kundi mas mapapalawig or mas mapapalawak pa yung kakayahan natin para makabuo ng mga makabuluhang application na nakakatulong din naman sa mga tao. So, para sa akin, yun, wag tayong matakot sa AI dahil ako mismo, saksi ako na natulungan din ako ng AI sa pag-build ko nito. At dati, dati ko na siyang tinatry i-build pero hindi ko siya magawa. Pero dahil sa AI, Mhm. ah, hindi lang mas napabilis, mas lumawak pa yung research ko na hindi ko nare-research dati. Mas lumawak din yung kakayahan ko at mas marami pa akong features na nadagdag in a short span of time. So, yun.
Oo, ayan. Napakagaling nitong si Kuya Gian, ano, as young as 25. Meron ka ng ganitong app, di ba, Kuya Gian? So, siguro Mm. pang huling mensahe na lamang. Ay, teka, bago yan, ano pala, may safeguard ba ito? Kasi baka mapasok, ano, may potential ba na mapasok ng hackers or malagyan ng mga mali-maling impormasyon, mga data? Yun, tinikir ko naman po siya na yun, hindi siya hackable pero di pa rin tayo makasigurado. Pero Mm-mm. sa ngayon po, wala naman po akong data na hinihingi. Like for example, hindi mo kailangan mag-login, hindi mo kailangan like for example, magbayad ng kung ano-ano. Kung Oo. ano lang po yung makikita mo dyan, yun na rin po. So kumbaga sa accuracy ng data, pwede naman po natin i-check sa official price din po. May mga pages po sila sa Facebook at meron din naman sa browser po. Mhm. Willing ka ba na makipag-collab sa ating pamahalaan kapag may ganitong nag-ano sa'yo, alok ng proposal dahil nga dito sa ginawa mong Anumura app? Mm. So, syempre naman po, gusto ko rin naman pong mas lumawak pa yung kakayahan nitong Anomura dahil ah, alam ko sa sarili ko na limitado lang din yung kaya ng Anomura dahil nga nakasalalay lang ako sa accuracy ng data or sa kung gaano sila kadalas mag-update ng data. So, kapag nagkaroon tayo ng collaboration with the government, re-request ko na mas igihan pa po nila yung mga trabaho na sa pag-update ng presyo, dapat po mas accurate talaga at saka mas marami pa po dapat na yun na market ang ma-handle nila dahil yung Anomura ay nagsisilbing front end or application na makikita ng tao pero at the end or at the back of the work talaga kung sino yung pumupunta sa mga merkado, nasa kanila po talaga nakasalalay yung accuracy ng presyo. Siguro message mo na lamang sa ating mga kababayan, Kuyang Gian, bago ka namin tuluyang bitawan sa ere. Ah, ayun, masabi ko po ay ayun, tingnan natin yung Nomura, try nating bisitahin at check natin kung ano yung mga murang bilihin, at iwasan natin yung mga siyempre yung mga mahal dahil, yun nga, masakit sa bulsa. Pero meron pa rin namang mga, prutas, gulay na mga nagmumura at yun po yung mga i-consume natin para makatulong na rin po tayo sa yun nga, sa mga farmers natin kung ano yung maraming supply sa kanila, yun din yung i-consume natin. Ayan, with that, maraming maraming salamat, Kuyang Gian. Alam ko marami ka ring na-inspire na mga kabataan sa iyong ginawa. Mabuhay ka! At maraming maraming salamat sa iyo, Kuyang Gian. Sige. Thank you po. Thank you, bye-bye! Bye po. Ayan, si Kuya Gian Mark de Norte, ang creator ng Anumura app. Maganda yan, di ba? At least meron